Laban, walang aatras. Ubusin ang mga rebeldeng yan nang hindi na pamarisan ng iba. Bistayin sila ng inyong bala. Utos ni Cimarron sa kanyang mga tauhan. Nasa malaking digmaan kasi sila kontra sa malaking pangkat ng mga tulisan na wala nang ginawa kung hindi ang mamirwisyo ng mga tao sa ibaba ng bundok. Kung hindi magnanakaw, ay mangingidnap ang mga ito ng mga mamamayang sibilyan para ipatubos sa kanilang pamilya. Kaya naman gumawa ng isang grupo ang gobyerno para tugisin at wakasan na ang grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Villegas, ang pinakamataas na kumander ng lahat ng rebeldeng masasama ang hangarin sa kapwa. At ito na nga ang grupo ng sundalong lumalaban sa pangkat ni Villegas na pinamumunuan ni Cimarron. Manalo kaya sila sa laban o mauuwi lamang sa wala at pagkatalo ang kanilang ipinaglalaban? Huwag kayong matatakot. Mas lamang ang bilang natin. Mas kabisado natin ang kagubatan at nasa teritoryo natin sila. Kaya sila ang ubusin ninyo mga kasama. Bihagin ang dapat bihagin at paslangin ang dapat paslangin. Walang habas na nagpapalitan ng putok ang bawat panig. Buong tapang na nilalabanan ng isa't isa gamit ang malalakas nilang dekalibre ng baril. Isa-isang nalalagas ang mga ito at nabubuwal sa lupa. Nakaramdam naman ng pag-aalala si Cimarron dahil marami na sa kanyang mga kasama ang nasusugatan at namamatay, samantalang ang bilang ng mga tulisan na kanilang kalaban ay marami pa. Dumating na din sa puntong nagtitipid na sila ng bala. Bawat lumalapit na kalaban ay saka lamang sila nagpapaputok, pero sadyang marami ang kalaban hanggang sa umabot na sa puntong naubusan na sila ng bala. Ginamit nila ang mga matatalas nilang sandata, pero sa huli ay isa-isa lamang silang tinatadtad ng bala sa katawan, hanggang sa dumating ang puntong si Cimarron na lamang ang natitira, pero pati siya ay niratrat din ng baril. Bumagsak siya sa lupa na hindi na alam ang mga sumunod na pangyayari. Pagkagising niya ay nasa isang mabahong kulungan na siya kasama ang dalawang dalagita na pawang madungis ang mga katawan at kasuotan. Gusto sana niyang tumayo pero hindi siya masyadong makagalaw dahil sa natamo niyang mga sugat, kaya isinandal na lamang niya ang kanyang ulo sa kahoy na tila pinagtagpi-tagpi lamang gamit ang mga baging at pako. Maya-maya pa ay lumapit ang commander ng hukbong iyon sa kulungan sa katinignan ang sugatang sundalo. Tinawanan muna niya ito bago dinuruan sa loob ng kulungan at saka nagsalita. Pagalingin mo ang sarili mo, Cimarron, dahil kapag malakas ka na, ay gagawin ka naming alipin dito. Malaki ang magiging pakinabang mo sa aming kilusan bilang aming katulong sa mga gawain tulad ng pagsisibak ng kahoy at pag-iigib ng tubig sa ilog. Huwag na huwag mong tatangkaing lumaban at tumakas dahil hindi kami magdadalawang isip na itumba ka. Sana ay tama ang inyong gagawing desisyon at huwag pagsisihan sa huli, Villegas. Wala ka sa posisyon para magbanta. Mga kasama, kunin ang isang babae, paliguan at bihisan. Pagkatapos ay dalhin siya sa aking kwarto. Sa pilitang inilabas ng dalawang lalaki ang babae mula sa kulungan. Maski anong hila ng isa pang babae sa kasama niya, ay wala din itong nagawa. Ang sundalo namang si Cimarron ay napapakuyom na lamang ang mga palad habang tinitignan ang naiwang babae na humahagulgol. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagpalahaw at paghingi ng tulong ng babaeng inilabas sa kulungan. Napapailing na lamang si Cimarron dahil wala siyang magawa para iligtas ang kaawa-awang biktima ng panggagahasa. Makaraan ang halos kalahating minuto, ay ibinilik na rin sa kulungan ang babae, na tuliro at hindi nagsasalita. Kaagad itong niyakap ng kasama, saka umiyak.
Kinukumusta ang kalagayan ng kaibigan pero wala itong matanggap na tugon. Ang sumunod na lumapit sa kulungan ni na si Maron ay ang isang binatilyo na tila may dalang pagkain. Masaya ang aura nito at banaag ang pagka-inosente. Hello po sa inyo. Ako nga po pala si Jep Jep. Ako po ang naatasang magluto at magdala ng pagkain ninyo. Sana po ay magustuhan ninyo ang luto ko. Jep Jep, salamat ha. Matanong ko lang, isa ka ba sa kanila? Maski nahihirapang magsalita ang lalaking sundalo, ay pinilit pa rin nito para makapagtanong. Ampon po ako ni Tatay Villegas. Kinupkup niya ako simula nang mapulot niya ako sa gubat. Ang mga magulang ko raw po ay namatay sa gera. Pinatay sila ng mga sundalo. Pero magkagayon pa man, ay hindi po ako nagtatalim ng sama ng loob sa mga sundalo. Bagkus ay ipinapanalangin ko pa sila na sana ay linisin ng Diyos ang masasama nilang ugali. Ganyan ba ang itinuturo sa iyo ng tatay-tatayan mo? Ang masasama ang mga sundalo? Opo, salbahe daw po ang mga sundalo at pumapatay ng walang awa. Kaya wag daw po akong lalapit sa kanila o di kaya makikipagkaibigan dahil mga traidor din daw po sila . Hindi na lamang umimik pa si Maron. Hinintay na lamang niyang ilapag ng binatilyo ang pagkain para sa kanya dahil pinauna muna niya ang dalawang babae na kumuha. Awang-awa ang sundalo sa babaeng ginahasa dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay tulala pa rin ito at hindi nagsasalita. Bukas naman daw po, ang iaalay sa bathaluma namin ay ikaw po ate. Tapos na po kanina ang kasama mo. Kaya ikaw naman daw po. Salamat po. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi magbibigay ng maraming pagkain ang bathaluma namin. Napasigaw tuloy sa galit ang babae. Halos murahin niya ang binatilyo dahil sa sinabi nito. Ramdam ni si Maron ang galit ng babae, pero ramdam rin niya ang pagka-inosente ni Jep Jep. Umalis na lamang ang binatilyo na pailing-iling. Mas lalong humagulgol ang babae dahil sa mga narinig na mangyayari sa kanya sa susunod na araw. Sa 10 araw na lumipas ay pareho ng tulala ang dalawang babae. Sa pilitan kasi silang inilalabas ng mga kalalakihan para linisin, bihisan, bago dalhin sa kubo ng kanilang kumander na si Villegas. Napag-alaman na lamang ng lalaking sundalo kay Jep Jep na ang pangalan ng dalawa ay sina Mira at Cathy na pawang nasa edad na 20 anyos. Pasensya na kayo, ha, Mira, Cathy, kasi hindi ko kayo magawang ipagtanggol. Pero hayaan ninyo, kaunting pagpapagaling ko na lamang ay makakamit na natin ang hustisya. Pangako ko yan sa inyo. Sa pamamaraang iyon ay nagagawang pag-aanin ni si Maron ang kanyang sarili habang pinapakain niya ang dalawang babae. Maski tulala ang mga ito, ay nagagawa naman nilang ngumuya at lumunok ng pagkain. Itinago na din muna ng lalaki ang tunay niyang pagkatao sa binatilyong si Jep Jep para hindi ito dumistansya sa kanya. Hindi naman namamalayan ng binatilyong tagahatid ng pagkain ni na si Maron na napapalapit na ng husto ang kalooban nito sa lalaking sundalo. Iyon naman ang gustong mangyari ni si Maron, ang umabot sa puntong hindi na makakatanggi pa si Jep Jep sa kahit anong hingiin niya dito o di kaya ay ipag-utos. Napansin naman ito ng kumander na si Villegas, kaya lumapit ito sa dalawang nag-uusap. Jep Jep, anong ginagawa mo? Nakikipaglapitan ka ba ng loob sa bihag na yan? Po, ay hindi po Tatay Villegas. Dinalhan ko lang po sila ng pagkain. Huwag na huwag kang magkakamaling makipagkaibigan sa sundalong iyan. Baka sa huli ikaw ang mapahamak. Oh, sundalo po siya? Oo, kaya isipin mo ang lahat ng binilin ko sa iyo patungkol sa mga sundalo. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo at bumalik ka na sa kubo mo. Sige po. Wala ka talaga, Villegas. Brainwash mo na ng husto ang bata
laban sa aming mga sundalo. Grabe ka talaga. Napakatuso mo. Manahimik ka, Cimarron. Lahat ng sinasabi ko kay Jep-Jep ay totoo. Walang halong kasinungalingan. Kung sasalungat ka sa mga kagustuhan ko, ay kasama mo ang mga babaeng iyan na mabubulok sa bilangguan. Napapailing na lamang ulit si Cimarron na hindi na nagsalita pa. Bumaling ito ng tingin sa binatilyong si Jep-Jep na makahulugan siyang tinititigan. Pagkuway umiwas na ito ng tingin sa sundalo, saka nagpas siyang pumasok sa kanyang kubo. Bawat miyembro ng kilusang iyon ay may kanya-kanyang tirahan, maliban sa mga may pamilya na. Naglalaban naman ang kalooban ni Jep-Jep sa kanyang nararamdaman. Nang malaman niyang isang sundalo ang kinakaibigan niyang bihag, ay inuutusan siya ng kanyang utak na layuan ito, pero ang kanyang puso ay sinasabing kailangan niya itong tulungan sapagkat naging isa na itong malapit niyang kaibigan. 2 araw din ang dumaan na iba na ang nagdadala ng pagkain sa 3 bilanggo. Nakakaramdam na din ng pagkadismaya si Cimarron dahil sa pag-iwas sa kanya ng binatilyo. Aminin man niya o hindi, ay parte din ng kanyang plano ang pakikipagkaibigan niya rito. Pero hindi rin niya maiwasan ang mapalapit ang kalooban dito. Sa kaparehong sistema rin sila pinagsisilbihan ng isa ring binatilyo, pero mas gusto ni Cimarron ang serbisyo ni Jep-Jep. Lumipas ang maraming araw hanggang sa dumating ang oras na hindi na napigilan ni Jep-Jep ang sarili na lapitan at kausapin muli si Cimarron. Nang araw ding iyon ay may nilakad ang grupo nila Villegas, kaya walang nakapigil sa muling pag-uusap ng dalawa. Kumusta na po? Medyo nahihiya pa si Jep-Jep sa patiunan nitong pagpansin sa sundalo. Ayos lang naman ako, ikaw? Ayos lang din po. Pasensya na lang po kayo sa ilang araw ko din pong pag-iwas ha. Nabigla ako sa revelasyon ni Tatay Villegas eh. Ayos lang sa akin yon. Hindi naman kita masisisi eh. Pero sana wag mo akong kamuhian. Hindi mangyayari yon. Gaya ng sabi ko eh, hindi ako galit sa mga sundalo. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, kahit na kanino. Salamat naman kung ganun. Isa ka ngang mabuting tao. Muling naging malapit ang dalawa, pero palihim na lamang silang nag-uusap. Nang makuha na ulit ni Cimarron ang buong tiwala ni Jep-Jep, ay dito na niya kinausap ng masinsinan ang binata tungkol sa kanyang mga matagal ng pinaplano para isakatuparan ito. Sa matyagang pangungumbinsi ni Cimarron kay Jep-Jep, ay napapayag din niya ito sa huli, maski may kaakibat na peligro pati sa buhay ng binatilyo kapag nagkaroon ng bulilyaso. Nangako naman ang sundalo na magiging maingat siya at titiyakin niyang hindi ito malalaman ng grupo ng mga tulisan hanggat hindi siya nagtatagumpay na magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang alagad ng batas. Ngumiti lamang si Jep-Jep, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Nawindang ang buong kampo ng mga rebelde pagsapit ng panibagong umaga nang matagpuan ng mga ito ang kasama nilang nakaratay sa damuhan na wala ng saplot sa katawan. Nawawala ang lamang loob, naliligo sa sariling dugo, at pugot ang ulo nitong tirik na tirik ang mga mata. Hinihinala agad nila na kagagawan iyon ng isang mabangis na hayop gubat. Isa ang biktima sa tagapagbantay tuwing gabi. Medyo malayo sa kanilang kuta para magmanman kung may nakakapasok na kalaban. Hindi nila lubos maisip kung anong klase ng hayop ang kayang gumawa ng ganoong kabrutal na pamamaraan ng pamamaslang. Grabing hinagpis naman ang nararamdaman ng pamilya ng lalaki, lalo na ang asawa nito, sapagkat maliliit pa ang kanilang mga anak. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaang magutom ang inyong mga anak. Biglang sulpot ni Villegas na iba ang tingin sa nabalong babae. Maski 4 na kasi ang anak nito, ay hindi pa rin nawawala ang napakagandang pangangatawan nito
na may alindog sa mga mata ng commander. Naiilang man sa mga tingin ay nagpasalamat na lamang ang babae kay Villegas. Sa kanito nilapitan ang asawa na abalang pinapaliguan sa isang mahabang mesa. Samantala, Jep, mukhang may pinagkakaguluhan kanina ang grupo ng mga tulisan na. May alam ka ba kung ano ang nangyari? Hindi ko po alam ang buong detalye, Kuya Cimarron. Kasi pinagbabawalan naman ako ni Tatay Villegas na lumapit. Pero base sa mga naririnig ko, ay may isa daw na tagabantay na kasamahan nila ang namatay sa karumal-dumal na paraan. Nang marinig ni Cimarron ang sinabing iyon ng binatilyo, ay bahagya itong napangisi. Napansin naman iyon ni Jep. Siya nga pala, saan ka naman nagpunta kagabi pagkatapos kitang... Jep, maaari bang huwag muna nating pag-usapan ang mga bagay na yan? Huwag kang mag-alala kasi hindi kita ipapahamak. Tumango na lamang si Jep, sabay abot ng mga pagkain. Ang dalawang dalagang kasama ni Cimarron sa kulungan ay tulala pa rin. Lumipas ng mabilis ang mga araw na sunod-sunod rin ang natatagpo ang patay sa kagubatan. Ikinababahala naman iyon ng commander na si Villegas kaya nagpatawag ito ng pagpupulong. Hindi na maganda ang nangyayari mga kasama, kaya sana ay mas doblehin pa natin ang pagbabantay. Hindi natin alam kung sino ang ating kalaban sapagkat magaling siyang magtago. Saka lamang siya umaatake kapag malalim na ang gabi. Sa umaga ay hindi naman natin siya mahagilap, kaya huwag naman sana kayong magpakakampante. Kung maaari lang wala nang susunod na mabibiktima. Pwede ba yun mga kasama? Lahat naman ay magalang na sumagot. Isinigaw ang salitang oo, Commander Villegas. Mabuti naman kung ganon. Sige na, magpahinga na kayo. Sa mga nangyari ngayon ay gawin nating umaga ang gabi at gabi ang umaga. Pagkatapos ng pagpupulong ay saka pa lamang pumunta si Jep sa paitan ng mga bilanggo, dala-dala ang mga pagkain. Sumenyas si Cimarron kay Jep na lumapit ito. Nakaagad namang sumunod ang binata. Mamayang gabi ulit, ha Jep? Sige po, Kuya Cimarron. Sa muling pagsapit ng gabi, ay gaya ng dating ginagawa ng binatilyong si Jep, ay binubuksan nito ang pintuan ng kulungan ng mga bilanggo. Saka pa lamang din lumalabas si Cimarron sa kulungan. Malakas na ito at nagkukunwari lamang na mahina pa, kaya hindi pa siya ginagawang alipinin ni na Villegas. Gaya po ng dati, ay sana makabalik kayo bago mag-umaga. Baka kasi mabuko tayo. At baka kung ano pa ang magawa sa akin ni Tatay Villegas. Huwag kang mag-alala, Jep. Hindi kita ipapahamak. O siya, batsi na ako ha, kaibigan. Sige po, ikumusta mo na lang po ako sa anak mo. Ang paalam ni Cimarron sa binatilyo ay dadalawin niya ang kanyang pamilya sa ibaba ng bundok. Lingid sa kaalaman ni Jep na iba pala ang ginagawa ng lalaking sundalo. Pero nang gabi ding iyon ay may hinala na si Jep na may ibang dahilan kung bakit gabi-gabi na lamang lumalabas ang sundalo. Kaya naman nabuo sa isipan nito na sundan ng palihim si Cimarron para malaman niya ang buong katotohanan kung nagsasabi nga ba ito ng totoo o hindi sa kanya. Hanggang sa makita niya sa may hindi kalayuan ang lalaking sundalo. Tila ba may ginagawa itong hindi maganda. Nagpapapantigang mga pangil din ang kanyang naririnig at nang makalapit pa siya ng kaunti, ay dito niya naaninag na abala si Cimarron na nilalantakan ang isang lalaking tulisan na naatasang magbantay ng gabing iyon. Kuya Cimarron? Dahil sa sinabing iyon ng binatilyo, ay automatikong napatingin sa kanya ang sundalong lalaki. Duguan ang nguso nito na may matatalas ng ngipin. Sa bugso ng takot ni Jep ay kumaripas na ito ng takbo habang sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Naiiyak na sigaw ng binatilyo
na kaagad namang narinig ng mga ibang tagabantay at ang mga natutulog ng mga rebelde, kasama na dito si Villegas. Mabilis silang nagsikilos para puntahan si Jep-Jep. Mas binilisan naman ni Cimarron ang pagtakbo para maabutan niya ang binatilyo na kaagad naman niyang nagawa. Maawa ka po kuya. Huwag mo po akong saktan. Sigaw pa rin ito habang nagpupumiglas, kaya wala nang nagawa pa si Cimarron kung hindi ang suntukin ito sa sikmura. Nang mawalan ng malay si Jep-Jep, ay agad niya itong kinarga saka inialis sa lugar. Pasensya ka na muna, Jep-Jep, kung kailangan ko itong gawin at alam kong maiintindihan mo ko. Sa ngayon matulog ka na muna dyan. Sa isang kuweba niya dinala ang binata at kung saan lagi siyang nagpapahinga kapag nabubusog na siya sa mga nabibiktima niya bago ito bumalik sa kanyang kulungan. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng malaking bato, sa kanya ito pinagmasdan ng mabuti. Kawawang bata, biktima lang din ng maling paniniwala. Hayaan mo, Jep-Jep, hindi ako papayag na hindi kita kasama na makaalis sa gubat na ito. Napamahal ka na sa akin, kaya ituturing kita na parang tunay na kapatid. At magsisimula ng panibagong buhay, kasama ako at hindi si Villegas. Natigil lamang ang pagmumuni-muni ni Cimarron nang may marinig siyang mga kaluskos mula sa labas ng kuweba. Base sa kanyang naaamoy, ay mga rebelde ang mga ito. Kaya naman maingat niyang binuhat ulit si Jep-Jep saka mabilis na dinala sa kabilang labasan ng kuweba. Pasukin niyo ang kuweba at halughugin. Gawin niyo ang lahat para lamang mahanap ang nilalang na gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay sa ating mga kasamahan. Kapag nakita ninyo, ay kaagad niyo siyang paulanan ng bala. Wala akong pakialam. Maski tangay pa niya si Jep-Jep at maski madamay pa ang binatilyong iyon. Basta ang nais ko. Ha? Ano yun? Naputol ang pinagsasasabi ng commander sa kanyang mga tauhan nang biglang may narinig silang napakatinis na alulong mula sa loob ng kuweba. Nagkatinginan pa ang mga ito na banaag sa mga mata ang matinding takot. Plano din iyon ni Cimarron para ipaalam sa mga ito na nasa loob siya, pero sa mga sandaling iyon ay nasa kabilang bukana na siya ng kuweba na palabas na at pabalik sa kampo. Ginising din niya si Jep-Jep kaya narinig lahat ng binatilyo ang sinasabi ni Villegas kontra sa kanya. Mabilis naman silang nakabalik sa kuta, pero bago sila tuluyang pumasok, ay ibinaba muna ni Cimarron si Jep-Jep. Mula sa pagkakakarga, sa kanila pinagmasdan ang paligid. Nang makatiyak silang wala ng rebeldeng naroroon, ay saka pa lamang bumalik si Jep-Jep sa kanyang kubo para makapag-isip ng mabuti pagkatapos niyang maikulong ulit ang lalaking sundalo. Tapos na ring aminin at ikwento ni Cimarron ang kanyang lihim. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa ni Jep-Jep kaya kaagad siya nitong naintindihan. Para naman hindi makahalata sina Villegas, ay ginawang madungis at nagpapawis ng sobra ang binatilyo sa kanya inabangan ang pagdating ng mga tulisan. Pagkatapos namang halughugin ng pangkat ng mga rebelde ang kabuuan ng kuweba at wala silang makita, ay nilisan na din nila ito sa pangunguna ni Villegas. Mailap talaga ang hayop na yun, hindi bale? Pasasaan ba't masusukol din natin siya balang araw? O siya mga kasama, bumalik na tayo sa kampo. Pagdating nila ay kaagad silang sinalubong ni Jep-Jep na humahangos at pawis na pawis. Patakbo naman siyang nilapitan ni Villegas na kunwari ay nag-aalala. Bakit, Jep-Jep? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hinabol po kasi ako kanina ng baboy ramo, Tay Villegas. Magbabawas lang po sana ako.
nang mag-cruise ang landas namin at dahil sa takot ko, napatakbo ako sa ibang direksyon habang nagsisisigaw. Mabuti na lamang at nailigaw ko ang hayop na yon kaya nakauwi ako ng ligtas. Pagsisinungaling ng binatilyo na ginalingan ang pag-arte. Parang binabasa naman ng kumander ang mga ikinikilos ni Jep-Jep. At ang aura nito ay pinapakiramdaman pero wala itong ibang makita. Tanging pagtango at saka pagtapik sa balikat ang itinugon ni Villegas sa binatilyo. Saka ito naglakad para tignan ang bihag na sundalo sa kanilang piitan. Nadatnan niyang mahimbing na itong natutulog. Wala namang kakaibang nakita ang kumander, kaya bumalik na lamang ito sa mga kasama. Pasimple namang ngumiti si Cimarron nang makatalikod na si Villegas. Kinabukasan ay tumambad ulit sa kanila ang isang bangkay ng kanilang kasamahang nawawala kagabi pa. Mas lalo tuloy nag-init ang ulo ni Villegas dahil sa mga nangyayari. Ni isa sa kanyang mga tauhan ay walang makapagsabi kung anong klaseng nilalang ang palihim na umaatake sa kanila. Dito ay unti-unting naghinala si Villegas sa kwento sa kanya ni Jep-Jep. Isang baboy ramo. Pero paanong nangyari iyon? Simula pagkabata ko, wala pa akong nakitang baboy ramo sa gubat na ito. Kaya nga kailangan pa naming bumaba ng bundok para manguha ng mga alagang hayop ng mga nakatira sa babae. Hindi kaya isa iyong halimaw na kung tawagin ay aswang. Ang nilalang na kumakain, di umano ng karne at laman loob ng isang tao? Sa sariling katanungan ay hindi maiwasan ni Villegas ang pangilabutan. Napahaplos tuloy siya sa sariling katawan para pawiin ang nagsitindigan niyang mga balahibo. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon hanggang sa umabot na sa puntong kapag padilim na ang paligid at pagsapit ng gabi ay nangingibabaw na sa puso't isipan ng mga tagabantay ang takot. Hindi pwedeng walang magbantay at baka mas lalo tayong malipol ng wala sa oras. Ang mabuti pa ay 2 kada pwesto ang magbabantay para kung sakali mang umatake ulit ang buwisit na yon, kung sino o anuman siya, ay may kasama kayong lalaban. Ito ang pakakatandaan ninyo. Huwag na huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Kapag nakita niyo siya ng harapan, ubusin niyo kaagad ang laman ng mga baril niyo. Kung kinakailangan, masiguro lamang na bangkay na siya pagsapit ng umaga. Sa pilitang ginawa ng mga rebelde ang kanilang tungkulin, ang dating isahang pagbabantay ay ginawa nga nilang 2 na. Nang gabing iyon ay nakapagpasya si Cimarron na hindi na muna umatake. Papalamigin niya muna ang sitwasyon, sa kanya muling bibiglain ang mga rebelde sa susunod niyang pagsalakay. Lumabas ang pagkahalimaw ko dahil sa inyo mga lintik kayo. Lalong-lalo ka na, Villegas. Masahol ka pa sa isang hayop. Hindi bale, may araw ka rin at pagdating ng araw na iyon ay tinitiyak kong luluhod ka at magmamakaawa sa harapan ko para sa iyong buhay. Ang 2 babae naman ay hindi pa rin nakakaahon sa trauma dahil sa kalupitang kanilang sinapit. Pero magaling na sila at nakakausap na sila ni Cimarron. Sa katunayan, sa mga nagdaang mga araw ay alam na nila ang sekreto ng lalaki. Panatag naman ang kalooban nilang hindi sila nito sasaktan. Naghihintay na lamang din sila ng hudyat ng sundalong binata kung kailan ang nakatakdang araw na sila ay tatakas. Lahat ay planado na at kasama si Jep-Jep sa mga ito. Walang kaalam-alam si Villegas at ang kanyang mga tauhan sa mga posibilidad pang mangyari na hindi nila inaasahang magaganap.
Laking tuwa ni Villegas dahil wala nang trahedyang naganap sa mga tagabantay na kanyang alagad. Simula kasi noong dalawahan na ang nakatoka sa kada pwesto, ay hindi na nagparamdam pa ang hinihinala nilang halimaw na bumibiktima sa kanilang mga kasamahan. Malaki tuloy ang tiwala niya na epektibo ang kanyang suhestyon, kaya natakot nang magpakita ang kinakatakutan nilang nilalang. Hanggang sa umabot na nga ito ng mahigit 1 linggo, lahat ay nakakahinga na ng maluwag habang nakabantay sa kanilang mga pwesto. Ang hindi nila alam ay muling sasabog ang lagim na gigimbal sa bawat isa sa mga rebelde. Nagagawa na ring magsalita ng 2 dalagang sina Cathy at Mira. Tuluyan na nilang nalagpasan ang kanilang trauma at unti-unting natanggap ang kanilang naging mapait na kapalaran. Pero dahil sa pakiusap ni Cimarron sa kanila na magpanggap pa ring tuliro, ay hindi sila napansin ni Villegas na magaling na. Hindi na rin sila ginagamit ng commander dahil napagsawaan na niya ang mga ito at sa asawa ng isa sa mga namatay na rebelde na ito nahuhumaling. So, anong plano mo? Epektibo ba yan para makatakas tayo sa impyernong lugar na ito? Pagtatanong ni Cathy. Sana naman sir, huwag mo kaming kainin sa huli. Alam namin ang totoo mong pagkatao. Oo, mabait ka pero aswang ka pa rin. Uwi ka naman ni Mira. Basta't sumunod lang kayo sa akin at siguradong makakatakas tayo rito, Mira Cathy. Saka magtiwala kayo sa akin dahil kontrolado ko ang pagiging harimudon ko. Hindi ko kayo magagawang saktan man lamang, pangako. Sa mga sumunod na araw ay muling dumaloy sa sistema ng bawat tulisan ang takot dahil sa muli na namang pagdanak ng dugo ng 2 sa kanilang kasamahan na tagabantay. Gaya ng mga nauna, ay karumal-dumal pa rin ang sinapit ng mga ito at sa katunayan ay mas brutal pa dahil halos mapugutan ng ulo ang mga natagpuang bangkay. Hindi na gusto ni Villegas ang mga nangyayari. Nagpupuyos na sa galit ang kanyang kalooban na may kasamang puot sa sinumang may kagagawan ng pamamaslang sa kanyang mga tauhan. Kaya naman inutusan niya ang kanyang ibang tauhan na kunin si Cimarron sa kulungan, sa kadalhin sa pinakamalaking punong kahoy at doon ay igapos ng mabuti. Ayon sa commander, ay gagawin nila itong pain sa nilalang na lumalapa sa kanilang mga tauhan at unti-unting umuubos sa kanila. Pabayaan niyo siya diyan magdamag. Siguruhin niyo lamang na hindi siya makakatakas dahil kung nagkataon, kayo ang malilintikan sa akin. Ang iba ay maghanap ng magandang mapwepestuhan para kung halimbawang may nilalang na lumapit, sa sundalong iyan ay tadtarin kaagad ng bala. Wala akong pakialam, maski madamay pa ang sundalong iyan. Basta ang importante ay mapatay ninyo ang pesting iyon na pumapatay sa ating mga kasamahan. Maliwanag ba sa inyo ang mga sinabi ko? Sa takot ay sumang-ayon na lamang ang mga rebelde ng sabay-sabay. Ramdam na kasi nilang galit na ang kanilang commander at may laman na ang mga sinasabi nito, kaya wala nang naglakas loob na magtanong pa. Sina Jep-Jep, Mira at Cathy ay hindi maiwasang mainis sa commander. Ngayon ay natututunan na ni Jep-Jep ang mga bagay-bagay at tila nagmamature na ang kanyang isipan sa kanyang mga nasasaksihan. Nalalaman na kasi niya ang tama at mali base sa kanyang mga obserbasyon at ang pag-brainwash sa kanya ni Villegas ay napag-aralan na din niya.
Tama nga si Kuya Simaron. Ikaw ang masama, Villegas. Hindi kita dapat itinuring na isang ama sapagkat masama kang ehemplo sa mga tao. Kapakanan mo lamang ang iniisip mo at wala kang pakialam sa iba. Masunod lamang ang gusto mo. Pero salamat sa mga naging bihag mo dahil natuto na akong pagtantuhin ang mga tama at mali. Villegas, kinamumuhi ang kita. Mahinang sambit ni Jep-Jep habang nakatayo sa may hindi kalayuan. Pati ang dalawang dalagang bihag na nakaranas ng kalupitan sa commander ay masama ang pagkakatitig nila rito. Si Simaron naman ay kalmado lamang habang itinatali siya ng mga inutusan ni Villegas. Walang mababanaag na takot sa mga mata nito at tila masaya pa sa ginagawa sa kanya. Mabilis ang paglipas ng mga oras hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Dito na isa-isang kumalat ang mga rebelde at nagpunta sa napili nilang mga lugar na pagtataguan. Mga hangal. Pero sige, bibigyan ko kayo ng magandang palabas. Para naman hindi masayang ang mga pagod ninyo, ay may isasakripisyo ako. Pero pagkatapos nito, ay hindi pwedeng hindi ko kayo magantihan. Buhay ang isasakripisyo ko, kaya buhay rin ang kabayaran. Pagkasabi niyon ni Simaron, ay nagpakawala siya ng napakatinis na pagsipol. Narinig iyon ng lahat, pero dahil sa saglit lang iyon, ay hindi na lamang nila pinansin. Habang tumataas ang buwan ay siya namang pag-iba ng samyo ng hangin sa balat ng mga rebelde. Lalo pa silang kinilabutan nang makarinig sila ng isang alulong na talaga namang babalutin ng takot ang sinumang makarinig nito. Hindi rin nakaligtas sina Kati, Mira at Jep-Jep sa kilabot na iyon, pero tiwala silang may dahilan ang lahat at gagawan ito ng kaibigan nilang sundalo. Magmatsyag kayong mabuti at huwag tutulog-tulog sa mga pwesto ninyo. Alalahanin ninyo na hindi basta-basta ang kalaban natin. Halang din ang bituka at walang awa kung pumatay. Kaya kung ayaw ninyong sumunod na mabiktima, ay maging alerto kayo. Maliwanag ba? Hindi na nakasagot ang mga tauhan ni Villegas nang biglang may mga kaluskos na tila paparating sa kanilang kampo. Kaagad na inihanda ng mga rebelde ang kanilang mga baril, saka isa-isa nilang itinutok ang mga ito sa direksyon kung saan nagmumula ang ingay. Makaraan ang ilang minuto, ay lumantad sa kanila ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Malalaki ang mga mata, matatalas ang mga ngipin, may mahabang buntot at parang tao lang din ang katawan, pero malalaki ang mga kamay at paa na may matatalas ding mga kuko. Halimaw! Ano pang hinihintay ninyo? Barilin niyo siya! Saka lamang natauhan ang mga nabiglang rebelde, dala ng pagkabigla dahil sa sigaw ng kanilang commander. Sabay-sabay ngang nagpaputok ang mga ito at ni isang bala ay wala silang sinayang. Halos mapasayaw naman ang sinasabi nilang halimaw dahil sa pagkatadtad ng bala. Kaagad na nagpalit ng magasin ang rebelding na ubusan ng bala, saka muling nagpapaputok. Saka lamang nila nilubayan ang nilalang na iyon nang kusa na itong bumagsak sa lupa at hindi na gumagalaw pa. Siguruhin ninyong patay na ang halimaw na yan. O kayo diyan na malapit, lapitan ninyo at suriing mabuti, at kapag patay na nga, ay buhusan ninyo ng gas ang katawan, saka ninyo sunugin. Ay nako, natapos din ang kalbaryo natin. Matatahimik na din sa wakas ang ating gabi. Yan ang akala mo. Pasensya ka na alaga kong Sigbin ha. Kung isinakripisyo kita, pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang iyong pagkamatay.
Gagamitin ko ang pagkakataong ito para lipulin ang mga rebelding iyan at maitakas ang tatlo kong kaibigan. Patawad ulit kaibigan. Paalam. Gamit ang isang paa, ay niyugyug ng isa sa mga rebelde ang katawan ng Sigbin. Pagkasiguro nitong patay na nga ang halimaw, ay sumenyas ito sa kanilang commander. Ipinakuha naman ni Villegas ang container ng gas. Sa kanila sinunog ang bangkay ng kanilang pinatay. Dumaan ang magdamag na panatag ang kalooban ng mga rebelde. Pagputok ng araw ay saka pa lamang nila kinalagan ang nakagapos na si Cimarron, saka siya muling dinala sa piitan ng mga hostage. Kuya Cimarron, ayos ka lang po ba? Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sino yung tinadtad nila ng bala? Anong klaseng nilalang iyon? Nakakatakot. Pagtatanong ni Cathy. Oo nga mukhang halimaw. May kinalaman ka ba doon? Sabat naman ni Mira. Iyon ay isang uri ng nilalang na alaga naming mga aswang. Isang sigbin. At upang malito ko ang mga kalaban, ay isinakripisyo ko ang sarili kong alaga. Mira, Cathy, Jep-Jep, nagsisimula na akong gawin ang aking mga pinaplano. Nagkatinginan ang tatlo sa sinabi ng binatang sundalo. Pagkatapos ng masinsinang usapang iyon, ay muling bumalik si Jep-Jep sa kanyang kubo at pinag-isipan ng mabuti ang mga hakbang nilang gagawin. 2 araw ang lumipas mula nang maganap ang pamamaslang sa sigbin ni Cimarron, ay dito na isinagawa ng binata ang kanyang mga binabalak. Muli niyang ginimbal ang mga rebelde sa isa na namang karumal-dumal na pamamaslang sa isa nilang kasamahan. Ano na naman ang nangyari? Bakit may natagpuan na namang patay sa ating kasamahan? Hindi ba tinadtad nyo na ng bala ang halimaw na iyon at sinunog nyo pa ang bangkay nito? Pero bakit? May kalaban pa ring nagbabanta sa ating mga buhay. Hindi na rin alam ni Villegas ang iisipin sapagkat wala siyang maisip na idea kung sino ang tunay na pumapatay. Pero ang hindi inaasahan ng commander na darating ang isang gabi na tila magpapabago sa sistema ng mga kaganapan sa kanilang pugad. Nagising si Villegas 10:00 ng gabi dahil naihi ito. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya mula sa labas si Jep-Jep na tinatanggal ang kandado ng kulungan ng mga bilanggo. Mula roon ay malayang lumabas ang sundalong si Cimarron. Napansin din niyang maayos na ang kalagayan ng 2 dalagang sina Cathy at Mira na hindi na tuliro. Aba, magaling. May agenda pala dito na hindi ko alam. Ano ito, Jep-Jep? Trina-tridor mo ako? Bilang ama-amahan mo? Ha? Kailan pa ito nangyayari? At bakit mo pinapakawalan ang bihag? Mga kasama, pumarito kayo rito. May hudasang nagaganap dito sa grupo. Isa-isa namang nagsidatingan ang mga rebelding tinawag ni Villegas. Huminga muna ng malalim ang binatilyong si Jep-Jep bago ito magsalita. Alam ko na ang lahat, Villegas. Unti-unting namulat ang mura kong isipan sa mga tunay na kaganapan. Ikaw ang masama dito at hindi sila. Inabuso mo ang kahinaan ni na Ate Cathy at Ate Mira para lamang makuha ang kanilang pagkababae. At si Kuya Cimarron namang sinasabi mong masama ay siya pa ang nagmamalasakit sa amin at nagpapakita ng kabutihan. Sa takot na mabiktima ka ng pumapatay ay ginawa mo siyang pain para lamang sa pansarili mong kaligtasan. Wala kang pakialam sa buhay ng iba. Basta't masunod mo lamang ang kagustuhan mo. Kaya hindi ka dapat gawing ehemplo ng iyong mga nasasakupan.
Nagpanting ang tenga ng commander sa mga narinig. Tila sinampal siya ng katotohanang isiniwalat sa kanya ng binatilyo. Dahil doon ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin si Cimarron at muling igapos ang katawan sa punong kahoy. Nilapitan naman niya si Jep-Jep. Sa kanya ito binigyan ng malakas na sampal sa muka. Pasubsob na bumagsak ang binatilyo sa lupa na ininda ang sakit. Hayop ka, Villegas! Pati bata ay dinadami mo sa kasamaan mo! Sigaw ni Mira. Wala kang kasing sama. Masunog sana ang kaluluwa mo sa impyerno. Sigaw din ni Cathy. Napaghandaan ko na ang bagay na yan, kaya humanda kayo sa mas masama pang gagawin ko sa inyong lahat. Mga kasama, bugbugin ang sundalo, ikulong si Jep-Jep at pilahan ang dalawang babaeng iyan. Gahasain sila! Kaagad na isinagawa ng mga rebelde ang ipinag-uutos ng kanilang commander. Halinhinan sana nilang gagahasain sina Cathy at Mira nang sumigaw ng malakas si Cimarron. Sumosobra na ang kasamaan mo, Villegas! Tutuldukan ko na ito ngayon! Pagkasabi niyon ng binatang sundalo, ay kaagad na namula ang mga mata nito. Nahintakutan naman ang mga rebeldeng papalapit sa kanya para bugbugin sana siya. Mas lalong nakaramdam ng takot ang mga iyon nang walang kahirap-hirap na pinigtas ng binatang sundalo ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Anong nangyayari? Pigilan ang sundalong iyan! Paslangin siya! Papaputukan na sana nila si Cimarron, subalit hindi natuloy dahil sa pagpapakitang gilas nito sa kanila. Napakabilis ng ginawa niyang pagkilos at nang matagpuan nila ito sa isang sulok, ay may isa na naman sa kanila ang hawak ni Cimarron sa magkabilang balikat habang sakmal-sakmal nito sa leeg. Nang bitawan ng sundalo ang nilapang rebelde, ay wala na itong buhay na bumagsak sa lupa. Dito na rin tuluyang nagpalit ng anyo si Cimarron bilang isang nakakatakot na aswang na harimudon. Halimaw! Patayin ninyo ang sundalong halimaw na yan dahil pwedeng siya ang totoong pumapatay sa ating mga kasama. Bistayin nyo ng bala ang kanyang katawan. Pero kahit sino sa mga rebelde ay bigong patamaan si Cimarron. Sa bilis ng ikinikilos ng harimudon ay hindi na mamalayan ng mga armadong kalalakihan na isa-isa na pala silang pinapatay. Sa puntong iyon ay nakaramdam ng takot ang commander. Nagtawag siya ng ilan sa mga tauhan niya sa kamabilis na inutusang kunin sina Jep-Jep, Mira at Cathy para dalhin sa kanya. Mabilis niyang ikinasa ang kanyang 45 baril sa kanya itinutok sa 3. Hoy, sundalong halimaw! Itigil mo yang panlalaban mo at pagpaslang sa aking mga tauhan kung ayaw mong patayin ko ang 3 ito. Tumigil si Cimarron sa pag-atake. Saka bumaling sa sumisigaw na lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Mas lalo tuloy umigting ang galit niya kay Villegas. Kuya Cimarron, huwag mo siyang pakinggan. Patayin mo silang lahat para magtapos na ang kanilang kasamaan. Tumahimik ka, traidor! Walang pag-aatubiling binaril ni Villegas si Jep-Jep sa dibdib. Bagsak kaagad sa lupa ang dugoang binatilyo dahil sa tama ng baril. Umiyak naman ang dalawang dalagang sina Cathy at Mira dahil sa pag-aalala kay Jep-Jep. Kaagad nila itong kinuha at ipinatong ng isa ang ulo ng naghihingalong binatilyo sa hita nito. Ano, sundalo? Isusuko mo ba ang sarili mo? O gusto mong pati ang dalawang dalagang ito, itumba ko na din
sa harapan mo. Mamili ka. Hindi naman ako mahirap kausap. Tumatawa pa ang masamang kumander habang pinagbabantaan nito si Cimarron. Panaag sa mga mata ng binatang Harimudon ang sobrang galit, pero sa huli ay ikinalma niya ang kanyang sarili saka bumalik sa dating anyo bilang isang normal na sundalo. Paglapit ng isang rebelde sa kanya ay malakas siyang pinukpok ng baril sa batok, dahilan para mawalan siya ng malay. Sina Kati at Mira naman ay muling nakaranas ng kalbaryo nang halinhinan silang gahasain sa magkabilang kubo. Tuwang-tuwa ang lahat ng rebeldeng nakatikim sa dalawang dalagang magaganda. Si Cimarron naman ay muling itinali sa puno, pero hindi na sa katawan, kundi sa sanga nito ng patiwarik. Nang magising siya, maliwanag na ang paligid. Nakakaramdam pa rin siya ng panghihilo dahil sa pagkakapalo sa kanya sa batok. Mula sa pabaliktad na posisyon, ay nakita niya mula sa malaking lamesang kahoy si Jep-Jep na parabang malapit ng malagutan ng hininga at wala nang nag-aasikaso. Sa bandang ibaba naman ay naroon sina Kati at Mira na pawang duguan ang mga hita at walang malay. Mga demonyo kayo! Hinding-hindi ko kayo mapapatawad sa nagawa ninyong ito sa aking mga kaibigan. Isinusumpa kong magbabayad kayo sa mga kasamaan ninyo. Ipapalasap ko sa inyo ang hindi ninyo malilimutang kamatayan pagsapit ng gabi. Isinusumpa ko. Sambit niya sa kanyang isipan. Mabilis ang pagtakbo ng mga oras hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Lahat ay maagang nakatulog dahil sa labis na kapaguran. Kumpiyansa ang bawat isa sapagkat alam nilang hindi na makakatakas pa ang kanilang bihag mula sa pagkakabitin sa sanga ng punong kahoy. Hindi nila alam na ang paglabas lang pala ng buwan ang hinihintay ni Cimarron para makapagpalit anyo bilang isang aswang. Tumoble naman ang lakas ng binatang Harimudon nang masinagan siya ng liwanag ng bilog na buwan. Ngayon na ang takdang oras para magbayad kayo sa inyong mga kasalanan. Iisa-isahin ko kayong tatanggalan ng mga laman loob ng walang kalaban-laban. Gamit ang matatalas na kuko, ay walang kahirap-hirap niyang pinutol ang lubid sa kanyang mga paa. Nakatayo din itong bumagsak sa lupa. Pagkatapos makalaga ni Cimarron ang sarili, ay marahan niyang nilapitan ang mga kaibigan. Hinawakan niya ang mga ito sa noo at ganun na lamang ang kanyang pag-aalala dahil pare-pareho ang mga ito na may matataas na lagnat. Mira, Kati, Jep-Jep, ayos lang ba kayo? Sumagot kayo mga kaibigan. Pero wala siyang natanggap na tugon. Isinunod niyang hinawakan ang pulsuhan ng mga ito. Nayanig ang kanyang buong pagkatao nang maramdaman niyang kritikal na ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Hindi maaari ito. Pasensya na kayo sa gagawin ko. Pero ito lamang ang tanging paraan para mailigtas ko kayo sa tiyak na kamatayan. Patawad mga kaibigan. Walang pagdadalawang isip na ibinuka ni Cimarron ang bibig ng mga kaibigan niyang naghihingalo sa kanya nilawayan ang mga ito. Makaraan ang ilang minuto ay nanumbalik na ang lakas ni Mira, Kati at Jep-Jep na tila walang nangyari. Naghilom na rin ang mga sugat ng binatilyo. Subalit ang sumunod na naging pakiramdam ng tatlo ay pare-pareho lamang sila. Gusto nilang kumain para maibsan ang kumakalam nilang sikmura. Anong ginawa mo sa akin, Kuya Cimarron? Bakit parang gusto kong kumain ng sariwang karne at uminom ng sariwang dugo?
Ako man ay ganun din. Ang nararamdaman ko. Ganun din ako. Pasensya na kayo kung nagawa ko sa inyo ito, Kati, Mira, Jep. Kanina kasi ay nasa bingit na kayo ng kamatayan. Kaya ginawa ko lang ang alam kong tama. Gamit ang laway ko bilang isang harimudon ay niyanggaw ko kayo para makapaghiganti sa sinapit niyong kaapihan sa kamay ng mga masasama at mapagsamantalang mga rebelde. Ngayon ay kagaya niyo na ako. Mga aswang na rin kayo, mga kaibigan. Nagkatinginan ang tatlo sa bawat isa. Tinignan din nila ang kanilang mga palad at dito nila nakumpirmang mahahaba na ang kanilang mga kuko sa kamay na may sobrang tatalas. Kung ito lang naman ang tanging paraan para maisalba kami sa tiyak na kapahamakan at para na rin magkaroon ng lakas para labanan sila Villegas, ay taos puso kong tinatanggap ang maging isang kauri mo, Kuya Cimarron. Kaysa gawing parausan, ay mas gugustuhin ko pang maging ganitong klaseng nilalang para magkaroon ako ng kakayahang ipagtanggol ang aking sarili at ipaghiganti ang ginawa nilang kahayupan sa akin. Mas okay na ito kaysa sa mamatay na hindi man lang nakakamit ang katarungan. Ngayon ako na mismo ang kukuha ng hustisya gamit ang aking mga kamay. Natuwa si Cimarron sa mga narinig mula sa mga kaibigan. Ngayon ay sigurado na siyang hindi siya pagagalitan ng mga ito. Sama-sama nating kukunin ang hustisya na dapat naman talaga nilang pagbayaran. Walang ititirang buhay sa kanila maliban sa mga walang kinalaman dito at naging biktima lang din ng masamang pamamalakad ni Villegas. Mag-ingat sana ang bawat isa sa atin at sikaping walang mapapahamak. Bueno, gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Magpakasasa kayo sa kanilang mga laman at dugo. Pagkatapos ng masinsinan nilang pag-uusap, ay nagsipulasan sila sa magkakaibang direksyon. Tahimik nilang pinasok ang mga kubo at bawat kanilang binibiktimang residente ay tahimik nilang pinapatay ang mga ito sa kakinakain ang magustuhan nilang parte o laman loob ng mga ito. Pero sa hindi inaasahan ay nagawang makapagpaputok ng baril ng isa sa biniktima ni Jep bago iyon malagutan ng hininga, kaya naman naalarma ang buong rebelde. Dito tumambad sa kanila ang mga patay na nilang kasamahan at sa pinakagitna ng mga kubo ay nakatayo ang apat na magkakaibigan na pawang may mga bahid ng dugo sa mga bibig. Anong ibig sabihin nito? Bakit buhay pa kayo, ha? Dapat sa mga oras na ito ay malalamig na kayong mga bangkay. Pero bakit kayo nakatayo riyan at parang hindi naman kayo nakaramdam ng paghihingalo? Simple lang ang kasagutan, Villegas. Niyanggaw ko sila at ginawa bilang mga kauri ko. Kaya humanda ka, pati na ang mga tapat mong alagad. Mira, Kati, alam kong kayang-kaya ninyong malaman kung sino at hindi ang mga bumaboy sa inyo. Kayo na ang bahala sa kanila. Jep, alalayan mo ang dalawa mong ate sa gagawin nilang pakikipaglaban. At ako naman haharapin ko ang Villegas na iyan. Gusto ko sa sarili kong mga kamay siya malagutan ng hininga. Mga aswang na pala kayong lahat, ha? Mga halimaw. Sugurin ang mga yan at huwag bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Mas halimaw pa kayo sa halimaw, Villegas. Kayo ang mamamatay tao at hindi kami. Kati, Mira, Jep, ngayon na! Muling nagsipulasan ang magkakaibigan. Ang sumunod na nangyari ay pawang hiyawan ng mga rebeldeng kinakatay ng mga ito. Ang namumutawing ingay sa paligid. Nang mag-cruise naman ang landas ni Cimarron at Villegas, ay dito nakaramdam ng takot ang commander ng mga rebelde. Ngayon, Villegas, na nagkasalubong na ang ating landas, na tayo na lamang dalawa. Ngayon mo ipakita kung gaano kakatuso at kayabang.
Labanan mo ako hanggang sa kamatayan. Ika lang, baka pwede nating pag-usapan ang bagay na ito. Kung gusto mo, gawin mo kaming tau-tauhan. Iutos mo kung ano man ang gusto mo at susundin namin. Talaga? Kahit anong gusto ko, ibibigay mo? Oo, lahat ng gusto mo. Lahat-lahat. Sabihin mo lang kung ano yun. Simple lang naman ang gusto ko eh. Kunin mo ang baril mo, saka mo patayin ang sarili mo. Ihain mo ang katawan mo sa harapan ko bilang masarap na hapunan ko. Napalunok ng laway si Villegas. Iyan lang ba ang gusto mo? Sige, gagawin ko. Binunot ni Villegas ang kanyang baril. Nanginginig itong itinutok niya sa kanyang ulo ang kanyang armas. Napapikit pa siya ng kanyang mga mata, pero makaraan lang ang ilang segundo ay binawi niya ito sa kamabilis na itinutok sa direksyon ng sundalong aswang, kasabay ang pagmulat ng kanyang mga mata. Anong tingin mo sa akin, ha? Baliw? Para sundin ang walang kwenta mong mga utos? Ha? Papatayin na Ha? Naputol ang kanyang sasabihin dahil sa pagkabigla, sapagkat wala na sa kanyang harapan si Cimarron. Mas nadagdagan pa ang kanyang takot nang bulungan siya ng sundalong binata mula sa kanyang likuran. Nandito ako. Sino ba ang tinututukan mo dyan, ha? Natatawa pang wika ni Cimarron na siya namang ikinanginig ng buong katawan ni Villegas. Dumaloy sa sistema nito ang kilabot dahil anumang oras ay kayang-kaya siyang sakmalin sa leeg ng Harimudon. Oh, kalmahan mo lang, Commander Villegas. Baka maihi ka niyan sa pantalon mo. Nakakahiya naman. Kasabay ng pagtawa ng mahina ni Cimarron ay ang pagwawala ni Villegas, kung saan-saan na lamang ito nagpapaputok ng baril sa paligid. Walang kahirap-hirap namang nakakapagtago ang sundalo sa likod ng commander na nagmistulang anino dahil sa bilis. Lumayo ka sa akin! Aswang, umalis ka sa likod ko! Para nang nababaliw si Villegas ng mga sandaling iyon dahil sa labis na takot sa Harimudon. Nang maubos ang bala ng kanyang baril, ay dito pa lamang siya tumigil at pinilit na huminahon. Oops! Paano ba yan? Wala ka ng bala. Pwede na ba kitang lapain? Maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Maawa ka. Maaawa na sana ako eh. Kaso kapag naiisip ko ang mga nagawa mong kasamaan, huwag na lang. Pero... Hindi na natapos pa ni Villegas ang kanyang sasabihin nang sakmalin siya sa leeg ni Cimarron. Hindi tinantanan ng Harimudon ang commander hanggat meron pa itong buhay. Sa huli ay dilat ang natatakot na mga matang bumagsak ito sa lupa. Pero hindi pa nakontento ang sundalo sa kanyang ginawa. Binuksan niya pa ang tiyan ni Villegas. Gamit ang matatalas niyang kuko, sa kanya hinalukay ang laman loob ng lalaki. Nang makita niya ang gusto niyang kainin, ay kaagad niya itong isinubo. Lumabas naman mula sa mga kubo ang tatlo niyang kaibigan na sina Mira, Kati at Jep-Jep na pawang naliligo na rin sa dugo ng kanilang mga biniktima. Nang magkakaharap-harap na silang muli, ay dito nila pinag-usapan ang kanilang magiging kapalaran. Kung ano man ang magiging desisyon ninyo at gusto ninyong bumalik sa inyong mga pamilya, ay hindi ko kayo pipigilan. Tutal na wakasan na natin ang kasamaan ng mga rebelding ito, lalong-lalo na ang commander nilang si Villegas. Wala na rin naman akong nakagis ng pamilya, kaya sasama na lamang ako sa iyo, Kuya Cimarron. Ako wala na rin naman akong babalikan. At isa pa, iba na ang buhay ko ngayon. Hindi na ako normal na tao lamang. Kaya sasama na rin ako sa inyo kung saan kayo magpupunta. Uwi ka ni Mira. Ako rin.
Ayaw ko namang ipagsapalaran ang buhay ng aking mga mahal sa buhay kapag hindi ko na kontrol ang pagiging aswang ko. Kaya sasama din ako sa inyo. Sigunda ni Cathy. Nasa inyo iyan. Hindi ko kayo pinipilit. Pero dahil sa buo na ang desisyon ninyo at pare-pareho tayo ng iniisip, ay maski hindi na rin ako bumalik sa serbisyo bilang isang sundalo. At kaya ko pa rin gampanan ang maglingkod sa ating bansa, maski bilang isang harimodon. Sa ngayon ay maghahanap tayo ng mga taong mapagsamantala, sakim sa kapangyarihan at itinuturing na salot sa lipunan. Tayo ang magmimistulang tagahatol dito sa kagubatang ito. Walang pagtutol na natanggap si Cimarron, nila Cathy, Mira at Jep-Jep. Simula ng gabing iyon ay nagkaroon sila ng magandang samahan bilang mga aswang. Ang mga naiwang buhay sa pugad ng mga rebelde ay tinulungan nilang makabangon at magbagong buhay. Lahat ng nababalitaan nilang mga tulisan na mapagsamantala sa mga simpleng tao ay kanilang inuusig gamit ang batas ng aswang. Nagmistulan silang protektor ng mga taong inaapi na hindi magawang makakuha ng hustisya dahil sa labis na kahirapan sa buhay. Kahit na papaano ay nabawasan nila ang lumalaganap na krimen sa bansa dahil sa sarili nilang pamamaraan upang parusahan ang mga mapagsamantalang mga halang ang bituka at wala ng karapatang mabuhay pa sa mundong ibabaw. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kakilabot. Humihingi lang po ako ng kunting pangunawa kung may mga linyang malabo o putol. Nagkaroon kasi ng problema ang gamit kong mic. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng Kakilabot TV subscribers at silent listener. Shoutout din po kina Kakilabot. Corazon Clemente from Nagpayong Pasig. Freya TV. Elsa Gonzalez from China. Idelberto Balanlay and Balanlay family from Talulora, Palapag, Northern Samar. Raymond Mantalaba. Elena Palomo and Sian Mantalaba from Santa Rosa, Laguna. Emmanuel Escobar from Laguna. Milagrosa Luke from Hong Kong. Rosie Di Mesa. Rogelio Mangwil. Jose J.R. Pahanostan. Carmelita Pruna from Dubai. Sunny Sunny. Maria Clara from Kuwait. Pioli Liharso from Cavite. Felmar de los Santos. Ab Flores from San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Norma Di Hoya. And I Love Cupcake. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kakilabot. Kita-kits po tayo sa susunod nating kwento.